So hello guys, kung bago ka pa lang, like, subscribe, comment, share at ilalagay natin ito sa playlist. Yung topic natin ngayon po ay about sa spiritual for life, for money, relationship, and everything sa buhay. So pasensya na, medyo hindi tayo naka-update, medyo may karamdaman na talaga ako ngayon sa paa. So bali, ito yung naisip ko ngayon. May kausap ako ni ate, pinsan namin. So tungkol sa money, sa buhay, sa yung nalalaman talaga sa buhay. So ngayon po ay October 2023, Friday. So hindi tayo nakaligo kasi may ingron tayo. So pasensya na. So ilalagay natin ito sa playlist, yung spiritual kasi ngayon sa pagkakaunawa natin ngayon, kasi mostly sa mga iniisip ng tao ngayon, pera, di ba? So ano ba talaga ang dahilan kung bakit tayo nagtatrabaho, or ano ba dahilan talaga dito sa lahat ng what is the reason of this our life? Yes, normal naman magtrabaho, kumita at mag-enjoy, pero mayroon talagang meaningful talaga or spiritual meaning. O bali, yung pagkakaintindi ko or reflection, number one is ano ba talagang dahilan yung mga pera na yan? Kumita tayo para mag-enjoy, travel, magawa lahat ng gusto mo, pero mayroon pala talagang deep meaning. Okay? Medyo malalim pa talaga to sa financial at saka relationship, kasi everything is involved money and spiritual. Involved yung talagang yung inner mo, yung self mo. Kasi example, may iba na maraming pera, di ba? Parang creative thoughts to siya. Maraming pera. Bakit, ano bang in the first place? Ano bang dahilan kung may pera tayo or kung gusto ka, di ba? Kasi pumili ka lahat ng gusto mo. Money is good as servant but a bad master. Siyempre gusto ko lahat ng mabibili mo sa pera, lahat magagawa mo. Pero yung about sa peace of mind, happiness, at lalo na yung hindi ka spiritual, medyo mahirapan ka talaga. Kung yung buhay natin hindi natin abide sa law ni Yahweh, God Yahweh, at iniisip natin yung spiritual life, bali yung lahat ng ginagawa natin sa ating buhay is connected sa spiritual, sa kalusugan mo or ganun. Kasi pag may pera ka na, magagawa mo na lahat ng mga temptation na supposed to be, not to be. So hindi ko naman ibig sabihin na masama ang maraming pera, hindi ko naman sinasabi na hindi na magtrabaho. Tanti lang is use our materials or blessing properly. Kasi yung iba gumastos kasi sila, marami silang pera kasi hindi sila masaya sa sarili nila. Dinadaan nila sa alak, dinadaan sa bisyo nila, sa pangbababae. Bakit nila ginagawa yun? Kasi hindi sila masaya sa sarili. In short, hindi sila spiritual, umaasa sila sa external. Hindi sila internal word. It means sa internal word, yung spiritual. Hindi sila nag-iisip anong tama, anong dapat sa Bible, yung anong dapat ang gagawin sa Bible o sa buhay. Kasi kung spiritual ka na, hindi mo nahanapin yung mga bagay na ito. Okay lang itong na makakain ka, may hanap buhay ka, at saka malusog yung pangangatawan. Okay, buhay, importante yun. At least may kaalaman. Kasi may iba kasi na, alam naman natin mahirap ang trabaho, kumita ng pera, patayan talaga yan. Pero actually, may mga things na it seems happy or normal, pero hindi talaga siya good in the long run. Kasi ang inisip ng karamihan ngayon lang just for now, yung ngayon lang ang iniisip nila, pero actually hindi talaga siya maganda. Sample ito mga vision na ito, di ba? Masaya sila just for now, then lagi nilang pabalik-balik at hinahanap-hanap, pero mismo guilty tayo, wala tayong time sa Bible or kahit pag-iisip. Alam naman natin na sobra tayong busy, napapagod tayo, may iba napupunta din sa drugs, alam naman natin nabibisi tayo. Pero yung topic natin ngayon mas more meaning pa
more deeper at saka more explored pa siya kaysa mga usual or normal na topic sa relationship at money saka sa dreams come true. Pero actually kung hindi natin to sasabayan ng spiritual, medyo mahirap talaga. Mahirap natin maabot or maintindihan yung buhay kasi ngayon naghahabol tayo sa mga bagong labas, bagong gadget, pero di ba tayo nagsasawa minsan na parang di ba na lagi tayong nagtatrabaho kahit dito grabe sipag para makakuha sa gamit ito, pagkatapos lagi naghahabol na rush hour. If you kasi ang sabi sa Bible, if you love this world, wala na tayong time sa langit. Kasi bali-validate, hinahanap natin yung approval ng ibang tao na ako gusto nila, lalo na sa ibang bansa na may mga bagong labas, pag hindi na siya maano, tinatapo na, sinisira na kasi parang yung pera mo pinapalit mo sa mga bagong updated ngayon na hindi naman siya tumatagal, then nawawala lang naman, na sayang yung pera mo. Then okay naman yung vacation kasi ano yun experience yun hindi yun na malilimutan. Pero yung mga things lang inaasahan natin, bali worldly tayo, din materialistic lang iniisip natin, kung hindi tayo nagbabase sa Bible, plus hindi tayo spiritual, plus hindi natin iniisip ang income in the long time, plus health, yung kalusugan. Importante talaga yun na aalagaan natin, iingatan kasi pero itong ingron ko hindi ko masabi talaga, surprise talaga to. Nililinis ko naman yung sa gilid ng pero yung pinakadulo talaga natusok mga mas siguro mga 20k sobra, pero hindi naman yun sa akin, herbal din ako, pero ginagawa ko na lahat, nagpe-pray, ganun talaga na health is wealth talaga. So yun lang yung masasabi ko na being spiritual is make you calm, kasi kung materialistic tayo at worldly lang iniisip natin na napapapanik na tayo kasi hindi tayo nakasabay sa mga uso, makasabi tayong sana all na lang tayo sana pat meron all, pero wala tayo kasi medyo doon tayo na tawag ito, yung pinaisip natin na ito lang ang way na maging masaya ka, ito lang ang way na pero hindi siya talaga true happiness kasi ang pera na uubos, limited lang buti na kahit milyonaryo nga sa loto nauubos nga yung pera na nagdidesperado so hindi ang ibig ko sabihin nito, hindi sa meron ka physically ang mahirap, yung mahirap sa ating sarili sa buhay, yung kalooban natin, yung isip, yung puso't isip. Kasi kung nandyan ang Holy Spirit sa atin, pero na tayong makontento, kumalma o maghanap buhay, magtatrabaho, pero hindi yung sobrang ambitious lalo na sa worldly. Pero kung meron naman siguro tayong mataas na abot, mas maganda talagang gabay kang God Yahweh at saka sa Bible, hindi naghahangad ng sobra. Kung meron namang malaki, pwede naman siya pang in the long time, kasi mabuhay dito sa mundo, milyonaryo talaga yan. Soft drinks lang, imagine mo after 30 years 1 million na yan, 2 million, depende pa sa inflation at bigas. Siyempre habang tumatagal yung taon ng buhay ng tao, malaki din ang gastos, pero hindi naman tayo natatakot o napapanik. Siyempre sa dandahan na pamaraan o paggastos. Pero siyempre sabihin natin na nagtatrabaho naman tayo may feeling iba na nahihirapan, nasasaktan pa rin, alam naman natin lahat tayo dinadanas, pero yung true happiness talaga hindi nakikita sa material things. Yes, we need money, kailangan natin ng mga tao, pero yung about sa yung mga totoong nagmamahal sa iyo, yung pamilya mo, yung papa mo, nanay, yun depende na, pero mostly 90%. Yun lang din na kung medyo umaasa tayo sa materialistic at saka worldly, medyo madidisappoint tayo, parang hindi tayo makontento or walang satisfaction, lagi naghahanap, walang kontento,
wala sa English, walang contentment. Hanap ng hanap, parang loop na umiikot na walang hangganan. Then yun ang parang realistic natin na pag mag-update tayo, hindi naman pwede kasi yung imagine mo yung mga 80s, 70s na panahon nila, yung mga matanda ngayon, yung kabataan nila, feeling nila masaya sila, sikat, nabibili lahat ng sasakyan nila, kuha nila lahat ng chicks, inuman dito, sigarilyo doon. Bihira lang yung mga panahon na yun, 70, 80 or 90s. Siguro kung sila ngayon, kamusta na kaya sila ngayon, nagkakasakit na, iba namatay na, pero iba watak-watak na yung pamilya, hindi naman tayo na mag-judge kasi feel nila yung kabataan nila, yung ginagawa nila, akala nilang tama na, akala nila na yun na talaga ang forever yung buhay. Pero habang tumatagal ang panahon, laging nagbabago, laging nag-update, laging dapat may iPhone 30 ka na, iPhone 20 or iPhone 40, di ba? Yun lang din ang sorry, bagong background na naman sa kwarto ko. Yun lang din ang problema sa iba, na hindi nila naiintindihan yung sarili nila. Sa kanila lang instant gratification. Basta ngayon ko lang, feel ko lang, hindi mo muna pamatagalan na muna. Kasi dapat hindi na ako makahintay, dapat ngayon na. Lalungkot na ako kung hindi ko masabay yung mga kaklase ko, mga friends ko. Na-try ko naman, ako nag-iisa, nagkasakit, wala din. Pero nung na-realize ko talaga, hindi naman yun talaga ang kailangan. Okay naman may mga true friends. Pero yung about sa mga pretending friends, yung mga trending friends, kaibigan mo kasi may kasabay na. Kasi hindi natin nagtindig yung sarili, ano na tayo, nahipno lang tayo sa mga media, mga big business corporation. Kasi ang ginanap nila na bumili tayo at sila naman kumita ng kumita. Habang tayo, alam naman natin na napakahirap naman kumita ng pera, buhay, pawis natin dyan, dugo, inaalay natin dyan sa pera na yan. Siyempre, kung hindi tayo smart ngayon, kung hindi tayo spiritual, mali mawawalang saysayla yung perang pinaghirapan na pinagkakitaan. Kasi dapat iPhone 50 na, iPhone 16, mga bagong trending, na bagong uso. Pero na-feel ko talaga lalo ngayon na dumadami yung nag-graduate. Na-realize ko ganito lang pala ang mundo, pala ang buhay. Pero kung hindi tayo matalino dito sa mundo na ito, siyempre nadadala lang tayo sa uso, nadadala lang sa alon o daloy ng panahon. Siyempre kung wala si God Yahweh sa buhay natin, yung Bible talaga, hindi talaga siya naluluma. Talagang totoo siya, being simple, contentment, may pera. Kasi ano ba yung ang mga gamit, kasi mga bagay nasisira pero yung buhay ng tao at saka yung kalusugan yung mahalaga. Pero ma-realize ko na yung malagang hinanap natin yung mga totoong tao, yung totoong may malasakit, yung mga, kasi ngayon medyo sa social media na tayo musiksik, dumadami na tayo pero actually dito rin kasamang halo na yan, mga danger, scamming, pangluloko. Pero kung hindi tayo smart sa panahon natin ngayon, medyo mahirapan talaga tayo mag-adjust. Kasi iniisip ng iba, pag masaya lang ako pag ako may pera, masaya lang ako pag may chicks na ako o si crush ko, pag may masaya lang ako, parang mauubos na yung oras na paging masaya tayo. So ito lang muna yung part 1 natin. So like, subscribe. So may makabahagi lang ko this time, medyo malalim na topic. So manonood din ako mamaya nito. So thank you so much po. Peace, love you all.